Sa kasalukuyang AFP Modernization Program, ang mga proyekto ng Philippine Navy ang nakikita nating mabilis umusad sa ngayon at nabibigyan ng pondo ng ating gobyerno matapos ang sunod-sunod na pagdating ng kanilang mga bagong warships. At kahit di pa natatapos ang delivery ng mga ito, ay may nakatakda na namang bibilhing bagong warships ang ating bansa na mas mahal pa kumpara sa mga nakaraang binili para sa Philippine Navy. Kamakailan lang din ay nakapagsagawa na rin ng down payment ang Pilipinas para sa pag-upgrade ng anti-submarine warfare ng mga paparating na Raha Sulaiman class offshore patrol vessels at may mga usap-usapang kakabitan din ito ng mas marami pang weapon system. Nakatakda ding bumili ang Philippine Navy ng nasa 6 na anti-submarine helicopters na nagkakahalaga ng nasa 42 billion pesos na kung saan i-deploy sa mga bago at paparating na warships at makikita din kung gaano katindi ang focus ng ating Navy pagdating sa anti-submarine warfare. Napakalaking banta ng mga Chinese submarine sa ating puwersa sa West Philippine Sea dahil kasalukuyan ang mga ito umaligid sa ating territorial waters nang hindi na-detect ng ating hukbong sundatahan, kaya pinapalakas ang anti-submarine capability ng ating Navy, lalo na't ang ibang submarine ng China ay kayang magdala ng ballistic missiles na mayroong nuclear warheads na kayang tamaan ng Pilipinas anumang oras. Armado na rin ang torpedoes ang ating warships, ngunit kulang pa rin ito. At sa bagong balita na ating nakalap, nakatakdang ipresenta ng Hanwha Ocean ang kanilang mga produkto sa ating presidente sa pagpunta nito sa South Korea ngayong buwan ng Nobyembre para sa APEC Summit, at dito na magkakaroon ng diskusyon para sa submarine ng Philippine Navy. Dalawang klase ng submarine ang ino-offer sa ating bansa, at ang una dito ay ang Ocean 1400 PN ng Hanwha Ocean na kung saan kanila ding dinisplay sa isang exhibit sa Maynila at nagpunta mismo ang matataas na opisyalis ng Hanwha upang kumbinsihin ng ating Navy na piliin ang kanilang produkto. Ito ang kanilang low-cost na submarine offer para sa Pilipinas at isang magandang panimula ito sa pagkakaroon ng submarine para sa Philippine Navy dahil sa basic na components lamang ang nilagay sa naturang submarine na magpapadali para sa maintenance nito at mas madali itong matutunang i-operate ng ating bansa. Medyo kulang nga lang sa pangilang naturang produkto dahil armado lamang ito ng nasa 14 na torpedoes at hindi rin kayang magdala ng missiles upang mas mapababa ang presyo nito. Ngunit kahit na ganito, kaya pa rin ito magpalubog ng warships at mga kalabang submarines at kayang tumagal sa dagat ng 50 araw, kaya bantay sarado nito ang West Philippine Sea. Ang isang mas mamahaling offer ng Hanwha Ocean kung mabibigyan ng malaking budget ang Philippine Navy ay ang kanilang KSS-3PN submarine na kung saan doble ang bigat kumpara sa Ocean 1400 dahil hitik ito sa armas at modernong mga equipment. Armado ito nang aabot sa 20 heavyweight torpedoes at kayang lagyan ng 10-cell na vertical launching system na kung saan paglalagyan ng ballistic missiles nito, kaya pwede ring umatake sa land targets ang mga submarine na mas magpapalakas pa ng firepower ng ating Philippine Navy. Kaya din itong tumagal sa dagat ng nasa 50 araw at kapag ito ang binili ng ating bansa, ay hindi na talaga tayo basta-basta papasukin ng kahit anumang bansa dahil alam nilang may nakabantay na malakas na submarine sa ating karagatan. Kayang-kaya ito bilhin ng ating bansa dahil nasa 97 billion pesos ang ilalaan ng gobyerno para dito at umaasa tayong mahahanapan ito kaagad ng pondo dahil importanteng parte ito sa pangdepensa ng bansa. Maliban sa mga submarines, inaasahang ipipresenta din ng iba pang offer ng Hanwha tulad ng kanilang mga disenyong warships na sa aking opinion ay medyo malabo dahil mas pabor ang Navy ngayon sa mga warships na gawa ng Hyundai Heavy Industries na isa ding South Korean shipbuilding company. Ang nakikita na lang natin na iba pang kukunin ng Pilipinas mula sa Hanwha ay ang kanilang K239 Chunmoo rocket and missile launchers na kanilang ino-offer para sa ating Philippine Army
sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Magiging critical din ito para sa pangdepensa ng bansa dahil kasama sa package ng K239 Chunmo ay ang kanilang dinidevelop na anti-ship ballistic missile na kayang palubugin ang mga kalabang warships kung sakaling magkaroon ng invasion sa Pilipinas. Makikita din na sa South Korea na talaga kumukuha ng armas ang ating hukbong sandatahan dahil na rin sa hindi masyadong kamahalang presyo ng kanilang mga produkto at kayang makadeliver ng bansa sa lalong madaling panahon dahil na rin sa malaki ang kanilang industriya pagdating sa mga defense equipment. At kahit na ganito, ay napaka high quality din naman ang kanilang mga produkto na kung saan ang ilan dito ay subok na ng ating bansa tulad na lang ng mga FA-50 fighter jets na nagpakita ng pangil nito sa iba't ibang operasyon laban sa lokal na rebelde. Marami bang ibang armas ang inaasahang i-offer sa ating bansa at umaasa tayong mapupunduhan ito ng ating gobyerno lalo na't mahina pa rin sa ngayon ang kapabilidad ng ating hukbong sandatahan.